We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mayong buntag Southern Mindanao ug South Central Mindanao. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Hatod damo ang mga importanteng balitang lokal sa Northern Mindanao ug Caraga Region. Kini ang pinakahalapad nga pagbalita gikan sa Western Mindanao. Ani ana ang mga unang balita. Southern Philippines Medical Center gihingusgan karon ang kampanya alang sa breastfeeding. Giauhag sab ang mga inahan nga sobra ang gatas nga mag-donate. Ani ang report. Ang 30 anyos nga inahan nga si Justin nagapasuso sa ihang 4 ka bulang baby nga si Elijah. Ang duha pa ka anak ni Justin nga 6 anyos ug 4 anyos nag-breastfeed sab kriadto. Sumala ni Justin, gusto gyud niya nga iyang kaugalingong gatas ang ipasuso sa iyahang mga anak. Sanglit kompleto kini sa sustansya, gawas sa makadaginot sa galastuhon kung mag-commercial nga gatas. Gladly, dali paspas kaayo mawala ang recovery sa sakit, especially nag-breastfeed ka. Pareha sa ako, if ever magsakit pud ko, paspas pud kaayo mawala ang ako ang sakit kung murag naka-connect jud ang mommy and ang baby pag so advantage jud kaayo ang breastfeeding. Gisiguro sab niya nga himsog ang iyahang panlawas sama sa pagkaon ug masustansya aron mas daghang gatas pa ang iyahang ma-produce. Ang iyahang mga sobrang gatas iyahang ginastore sa refrigerator aron nga kun mulakaw siya para magtrabaho, breast milk gihapon niya ang mainom sa iyahang baby. Electric pump gyud ko na pinapump jud siya na murag para go lang tong milk sa sulod. At first gyud frustrating jud kaayo siya kay first wala jud feel nimo wala kay syempre baby pa si baby newborn pagod. So dili pa nimo siya ma-determine if naa jud ba or wala. Pero as long as naga-sup-sup jud si baby or naga-latch jud siya, naa jud mo gawas. Apan dili sama ni Justin nga daghan ang ma-produce nga breast milk, ang ubang inahan labi na ang mga first-time mommy ubos pa ang mapuga nga gatas. Gipasabot sa eksperto nga dunay pipila ka rason nganong gamay lang ang gatas sa inahan. Crucial kay ng especially first 2 to 4 weeks no sa breastfeeding. So biyaan nila dayo in the sense na muiulan sila nga walay gatas so mag-supplement with formula. So once mag-supplement sila with formula, nawala tong stimulation sa mama. So samot na gid mo decrease ilang milk. Daghan mag-factors no, for example anatomical no, nagi problema sa breast ni mommy na ay for example nagkasakit gyud yung baby nga dili sila together na maka-decrease po na sa supply sa mama. Sumala ni Dr. Adolfo nga dapat dili madismaya dayon ang inahan o galing gamay lang ang iyang ma-produce nga breast milk. Ang mga namroblema sa produksyon mamahimong muduol sa Human Milk Bank apan alang lang ngadto sa mga dunay premature baby. Ang SPMC o Southern Philippines Medical Center gihingusgan ang kampanya sa mga inahan nga musagop sa breastfeeding sa ilahang mga masuso. Ilabi na ngadto sa mga bag-ong panganak sa ilahang ospital. Gani ana sila sa 80%. Nanawagan kini sa mga inahan nga mudonar sa ilahang mga gatas, ilabi na kung kini nang hinubra. Apan kuti ang ilang screening sa mga mag-donate, sama na lamang sa HIV o hepatitis screening. Anong baba ang reason for milk collection kay na aming mga pamaagi or aming mga protocol nga ginasunod nga dili namo ginadawat basta-basta. So properly screen gyud namo ang mga gatas. Sulod sa duha ka tuig daw, ang gidugayon nga isulido gyud ang pagpasuso sa bata sa gatas sa inahan. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa At Home with GMA Regional TV. Target sa safety and security cluster sa Davao City ang zero incidents atol sa pagsaulog sa 38 Kadayawan Festival. Kapin 2,000 ka personahe gikan sa safety and security cluster sa Davao City ang gipang deploy na. Ani ang report ni Argel Relator.
Gipresenta at tubangan kang Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang mga personahe sa kadaiyang ahensya ubos sa safety and security cluster sa syudad nga mo'y magsilbi sa mga aktibidad sa 38 Kadayawan Festival. Ana sa sobra 2,000 ka mga personahe ang ipang-deploy aron masiguro ang luwas ug malampusong paglusad sa Kadayawan Festival karong tuiga. Making sure that there will be no crimes, no untoward incident throughout the whole duration of the celebration. Ang mas daghang deployment mao ang atul sa indak-indak o pamulak sa Kadayawan sa August 19 ug 20. Ang event kasi iba-ibang lugar, di ba? So, pag iba-ibang lugar, iba-iba yung deployment natin doon, but nakikita namin hindi naman siya masyadong mahirap i-secure because ano naman yun, secure naman yung isang compound lang siya. Gipaabot ni Mayor Baste nga pantay nga ipatuman ang balaod ug dungagan pa ang pagbantay labi na gilaumang dagsa ang mga bisita sa Kadayawan. Mga Davaoeño, they should observe the rules and laws of Davao City so that you won't run into trouble. And kato, culture of security nato. We have to be vigilant and we have to look after each other. Good. Ipahigayon ang pag-abli sa Kadayawan Agosto 10 sa alas 3 sa hapon sa Bantawan Amphitheater sa Magsaysay Park. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Ori Gil Relator. Para sa At Home with GMA Regional TV. Fiesta sa Kaumahan 2023 nga kabahin sa mga core events sa tinuig nga Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Gisugda na mga nagkadiyang agrikulturang produkto nga gikan sa mga kabarangayan sa syudad. Gipasigarbo, ano ang report? Gisugda na ang Fiesta sa Kaumahan 2023 nga usa sa mga core events sa tinuig nga Higalaay Festival sa Cagayan de Oro City. Ang maong kahimuan gipahigayon sa Gaston Park sa sentrong bahin sa syudad. Sa maong park, makita ang mga nagkadayang produktong agrikultura nga proudly Cagayanon, mapagulay, prutas, tanom ug uban pa, kumpleto gayod sa maong lugar. Usa ang Barangay Lumbia sa mga nag-unang barangay nga nagpakitang gilas gayod sa ilang produktong ginapasigarbo, ang kasoy. Gani sa ilang booth, makita ang hilabihang kadako nga statwa sa kasoy nga nagsimbolo sa ilang produkto. Anaasab ang mga kasoy nuts product nga proudly made sa Lumbia. Display na to, tanan produkto. Giyon sa paglasi pagluto sa kasoy, gi-roasted, gi-fried, o sa paglasi nga pagluto, o mga delicacy nga made of kasoy. Mga kaang ug mga nagkadaiyang gulay sab ang gibida sa asosasyon sa Barangay Bulwa. Pasalamat mi sir kay gitagan og chance ang farmers nga ma-inhibit ila, ma-exhibit ilang mga product, ang mga product para nay chance nga basin day nay chance nga naay mukuan nga moto taga Bulwa naay maayo nga product. Present sab ang grupo sa mga rabbit growers sa syudad kung asa ila gayud gipasigarbo ang mga rabbit nga pwede himuong pet ug aduna sab uban nga pwede ilitsyon. Gani sumala pa ni Jojo Abella, presidente sa Rabbit Colony Association, nga hinay-hinay nang giila ang rabbit lechon sa syudad. Kung i-compare nimo sila tanan sir, nasa mong poster din siya pinakataas og protein content. So sa per pound of meat na sila ay about 21% nga protein. Or 21% nga protein, dayon less ang iyang fat. Magpadayon ang Fiesta sa Kaumahan 2023 hantod sa katapusan sa selebrasyon sa Higalaay Festival karong bulan sa Agosto. Panghinaot sa mga mamaligyaay nga magpadayon ang suporta sa katawhan ngadto sa ilang mga produkto. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa At Home with GMA Regional TV. Usa ka welder ang kritikal human nakurintihan dihang nasaghid sa live wire ang gikuptan nga angle bar sa atop sa usa ka gambalay sa Zamboanga City. Nakaangkon og mga paso sa liog, mga bukton ug sa ubang parte sa lawas ang usa ka welder nga nailhang si Eric Aral Lagpuyo sa Zamboanga City. Nakurintihan kuno kini samtang nagtaod og angle bar sa atop sa usa ka gitrabahong building sa Governor Camins Barangay Canilar. Sumala sa kapulisan, nadunggan na lang sa mga tao sa palibot ang kusog nga buto. Sa pagsuta niini, nakahigda na sa atop ang biktima nga nagkapaso-paso na ang lawas. Guba sab ang gigamit nga portable welding machine nga mibuto sab.
Gituuhang nasaghid sa live wire ang angle bar nga gikuptan sa biktima hinungdan nga nakurintihan. Luwas na ang biktima nga naa sa Zamboanga City Medical Center. Mga kapuso, mas mikusog pa og karon usa na ka civil tropical storm ang bagyong adunay international name ngalan. Sumala sa pag-asa ulay kini nga matikdan sa gilayong 2,370 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Aduna kini kusog sa hangin nga moabot sa 110 kilometers per hour. Hinuon walay direktang epekto sa nasod among bagyo. Hanging habagat gyapon ang magpaulan sa nasod. Samtang lauman ang pag-ulan sa pipila ka lugar sa Mindanao karong buntag base sa rainfall forecast sa Metro Weather. Magpadayon kini nga dagan sa panahon hangtod unyang hapon. Posible ang kusog nga pag-ulan. Busa mag-igman sa posibleng pagbaha o landslide. Nabati na gyud sa mga residente sa General Santos City ang nagkamahal nga presyo sa bugas. Gani kapin 100 pesos na ang gisaka sa presyo sa matag sako. Gawa sa mga mamalitay ug bugas nga nagdaginot na ang mga karinderya sab mipasaka og presyo sa ilahang baligyang kanon. Ani ang dugang detalye sa live report ni Abby Caballero. Abby? John D. Kapin, 100 pesos na ang gisaka sa presyo sa matagsako sa bugas dinhi sa General Santos City. Busa ang mga residente, ginagmay na lang usa ang ginapalit ug ang mga tag-iya ug karinderya nagpatuman na sab og price adjustment sa ilang ginabaligya nga kanon. Dili basta-basta ang sakripisyo sa mga mag-uuma. Apan sila mismo nga maoy gatanom og humay, halos dili matud makapalit og bugas tungod sa nagkamahal nga presyo niini. Matud pa barato pagayo daw kaayo ang palit sa humay nga anaa lang sa 15 ngadto 17 pesos matag kilo. Tagamtan may og kamahal sa presyo sa bugas karon. Magdili balanse ang presyo sa humay ug sa bugas. Sa General Santos City Public Market, sagad sa mga bugas kapin 50 pesos na ang matag kilo. Anaa na sa kapin 100 pesos matag sako ang gitaas sa presyo sa locally produced rice, ingon man sa mga imported rice. Malugi pod kung dili mo patasan pod ang presyo pod namo dire. Tipid ang uban, ginagmay na lang ang ginapalit sa uban customer. Ang customer nga si Rolly, usa na lang sa ka kilo ang gipalit. Isa ra kalutuan na una, isa kananan na. Pero karon kailangan na mabili na pa yung gamay na kay mahal gyud ang bugas. Ilado ang mga Pinoy isip rice lover gani dili nato malikayang mag-extra rice hilabi pa kung lami ang sudan. Apan karong nagkamahal na ang presyo sa bugas, goodbye extra rice na kaha? Kauna ate makaduha pa ina. Oo, makaduha. Pero karon ginagmay na, budget na. Gani pipila sa mga karenderya sa syudad ang mipasaka na sab og presyo sa ilang matag serve sa kanon. Inay 10 pesos, 12 pesos na kini karon. Duna sab gipagamya na lang ang ilang matag serve sa kanon aron makaginansya sab matud sila. Hinuon, posible matud pang muubos na ang presyo sa bugas kung paigo na ang supply. Ang isa nga pagsaka ani nga kanila kay wala pa may tig-harvest. Halos tigtanom pa man karon diri. John D. Sumala sa Department of Agriculture, posible matud pang muubos na ang presyo sa bugas sa pagsugod sa harvest season, una mahuman ang Agosto. John D. Alright, dagang salamat, Abby Caballero. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Natala ang ubos nga literacy rate sa pagbasa sa usa ka barangay sa Sacol Island sa Zamboanga City sumala sa DepEd Region 9. Busa, nagpahigayon sila og reading and recreational camp sa maong barangay nga kabahin sa ilang learning recovery plan. Ani ang report ni Efren Mamak. Sakay ang barko sa Philippine Coast Guard kapin usa ka oras ang biyahe gikan sa Zamboanga City Port aron lang maabot ang Pasil Manta Elementary School sa barangay Pasil Manta, Sacol Island, Zamboanga City. Ang maong tunghaan nahimong 11 benepisyaryo sa Reading and Recreational Camp nga usa ka learning recovery plan strategy sa Department of Education nga gisuportahan sa Philippine Coast Guard District, Southern Mindanao.
Kini human migula sa Philippine Informal Reading Inventory Result 2023 nga adunay 60 ka mga estudyante sa maong tungaan nga anaa sa grade 4 hangtod grade 6 ang ubos ang reading ability ug comprehension. Isang araw, kailangang lumuwas. 7 ka mga lisensyadong magtutudlo ug 7 sab ka mga education graduates sa PCG Southern Mindanao ang mitabang aron makakat-on ang mga estudyante ug basa. With the joint force of Philippine Coast Guard, we have here the project reading camp, reading and recreation camp. Almost 40% po ang result ng PhilErie under the reading po. Dapat kasi pagpasado tayo sa mga ilan dapat. More or less dapat sir nasa 75%. Usa sa mga teaching method aron mapataas ang engagement sa mga bata for outdoor learning mao ang giingon nga Madeline Hunter teaching strategy. Kung asa giagi sa dula ang pagtudlo og English and Filipino vocabulary sa mga learners. Mga miyembro sa tribong Yakan nga usa ka indigenous tribe sa syudad ang mga estudyanteng gipailawom sa reading and recreational camp. Butang nga gikalipay nila ug sa ilang mga ginikanan. Thank you po kasi marunong ako magbasa. Magkwento, mga gano'n sila. Magturo sa amin, magbigay ng mga assignment. Kasi malaki ang tulong ng mga Coast Guard sa mga anak namin. Kapag hindi kami busy, nagtuturo din kami sa mga bata. Matod sa PCG Southern Mindanao, mulungtad sa 4 ka sessions ang pagtudlo ug basa sa mga estudyante. Ang Coast Guard naman may what we call civil relations service, no? So it may appear na additional work but it's part of our relations program. So itong program na ito we became a partner of the Department of Education. It does not entangled with our routine works. Buot sa PCG Southern Mindanao nga mas palambuon pa ang programa isip kabahin sa ilang civil relations service kauban ang Department of Education aron daghan pa mga bata ang matabangan. Kauban si Sim Romero sa kamera, ako si Efren Mamak para sa At Home with GMA Regional TV. Kapingatos ka mga indigenous people o mga estudyante sa Cotabato Province ang nakabenepisyo sa Mo-Tourism Ride sa North Cotabato Police Provincial Office. Hilabihan ang kalipay sa mga ginikanan sa Mlang, Makilala ug Carmen sa probinsya sa Cotabato. Human nakadawat og school supplies ang ilang mga anak atol sa gipahigayong Mo-Tourism Ride sa kapulisan sa Cotabato Police Provincial Office. Dakong tabang matod pa kini, hilabi pa nga nagkaduol na sab ang pagsugod sa klase. Samtang duna sa feeding program ug managlahing games alang sa kabatan-unan sa nasangpit nga mga lugar. Gawas niini, duna sab gipanghatag nga bugas. Tinguha matod pa sa maong Mo-Tourism Ride nga maadtuan ug matabangan ng mga residente nga anaa sa hilit nga mga lugar. Mga local product nga Tatak Mindanao ang mapalit na sa One Town, One Product Hub sa Davao City. Mga micro, small and medium enterprises kon MSME sa Davao Region gikalipay ang maong lakang sa Department of Trade and Industry. Ani ang report ni Brian Latasa. Giablihan ng ikaduhang One Town, One Product Hub sa usa ka dakong mall sa Bahada, Davao City. Usa si Hamida Sibayan sa nakabenepisyo niini nga usa ka gamay nga negosyante. Sumala niini kaniadto maglisod gayud siya og baligya siyang produkto. Sanglit wala kiniigong makinarya aron ihatod ang mga order siyang customers. Sa amua nga mga micro-entrepreneur, dako kayo ni nga tabang tungod kay ang mga product usahay dili namo siya mabutang bisag asa lang kay syempre limited taog mga resources. So kani nga naa na sa mall dako kayo og tabang tungod pwede na namo masulti sa among mga clients. Mapalit sa maong hub ang nagkadiang produkto nga gikan sa 25 ka micro, small and medium enterprises sa Region 11 sama sa tablia, tsokolate, banana chips, coconut drinks, vegetable hot sauce, bag nga gama sa dahon sa kakao ug uban pa. Tinguha niini nga matabangan ang mga SMEs sa rehiyon sa pagbaligya sa ilang mga produkto aron dili na kini maglisod pa. Nasa isa-isa moadto ang ato ang mga buyers, no? Naanay isa ka center kung asa nila mapalit
ang mga products sa atong entrepreneurs. Sa karon ana na sa 115 ka mga one town one product hub sa tibok Pilipinas. Lauman nga mas mudaghan pa kini, ilabi pa nagkadagan sab ang mga SME sa nasod. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. Ako si Brian Latasa para sa At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Buhawi nga miigo sa Yuma, Colorado sa Estados Unidos ang nakuhaan og video. Nakuhaan og video sa mga nakakita kining dakong buhawi nga miigo sa Yuma, Colorado sa Estados Unidos. Daan na nga nagpahimangno ang National Weather Service. Gani nagpagawas na sila og buhawi warning alang sa East Central Washington. Gani gisuspindi na sa gobyerno ang trabaho sa pipila ka government services aging pagpangandam aron malikayan nga adunay kinabuhing makalas. Matag summer, masinati sa Amerika ang extreme weather conditions nga hatod sa heat waves, thunderstorms, hails ug pagbaha nga epekto sa torrential rains. Usa ka kawatan sa San Diego sa Estados Unidos ang suwerte kaayo tungod gawas nga abli ang garahe, wala usab kini gihilabtan sa bantay nga iro. Gani nagdula pa sila. Kining kawatan og bisikleta sa San Diego, California sa Estados Unidos ang gisuwerte gayud pag-ayo. Tungod gawas nga abli ang naabtan niini nga usa ka garahe nga puno og mga bisikleta, ang maabi-abihon usab ang guard dog nga nagbantay. Gawas doon nga nakasulod ang kawatan ug nakigdula pa sa iro nga golden retriever. Sa surveillance footage nga gipagawa sa San Diego Police Department, makita ang kawatan nga gina-belly rub ang iro. Sayon lang sab nga nakasibat ang suspect sakay sa gikawat nga bisikleta samtang nagtan-aw ang iro. Bag-ong nga gi-develop nga park alang sa mga bata ug senior citizen nga nahimutang sa usa ka barangay sa Zamboanga City, abli na pagbalik alang sa publiko. Ani ang report ni Efren Mamak. Human giinagurahan sa mga opisyales sa lokal nga kagamhanan sa Zamboanga City, pwede nang magamit sa publiko ang bagong gi-develop nga Children's Park ug Senior Citizen Park sa Barangay Santa Maria. Sa maong Senior Citizen Park, makitaan ang gimontar nga sitting exercise bikes alang sa mga senior citizen nga gustong mag-exercise. Samtang sa Children's Park, makitaan ang recreational slides and swings alang sa mga bata. Dugang atraksyon sab sa maong park ang mga colorful koi fish. Si Maricel Patino gikalipay ang pag-abli pagbalik sa park alang sa iyang 3 anyos nga anak. Yes po, kasi she loves this place so much. Every time na nakikita niya tong playground, she's very, very happy. Matud sa Barangay Council sa Santa Maria, nasugdan ang konstruksyon sa maong park niya tung 2010. Apan wala na kini napalambo. Busag ipasarad na kini sa milabay nga tuig aron i-develop. Abli ang maong park gikan alas 6 sa buntag hantod alas 10:30 sa gabi matag adlaw. Welcome ustedes, Liba Dios es mga chiquiting, mga pamilya, grande ayuda, y alegría at parte también gayat kanamon kay tapresyagat kami na Dios ustedes abla kita. Taliba, alegría, mira ko ng mga bata, inosente, tanduyan, mga seniors, tan stretching, tan exercise. So, para de bien se de todo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak. Para sa At Home with GMA Regional TV. Mga kapusong Cagayanon ug bisamis noon mahitabo na karong adlaw ang GMA Masterclass The Icon Series dinhi sa Cagayan de Oro City. Sugdan ang award-winning nga GMA Masterclass The Icon Series karong alas 9 sa buntag sa University of Science and Technology of Southern Philippines sa Cagayan de Oro City. Ayaw pa uwahi kay makauban nato si Miss Suzette S. Doctolero, ang drama concept creator, developer ug writer sa GMA, ug ang esteemed icon nga si Miss Lilibet G. Rasunable, ang Senior Vice President sa GMA Entertainment Group. See you there, mga kapuso! Zamboanga City ginalantaw nga posibleng himuong usa ka port of call alang sa mga international cruise ship. Nag-courtesy call si Department of Tourism 9 Regional Director Dara May Catalunya
Kauban ang mga stakeholders sa cruise tourism sama sa private cruise companies kang Zamboanga City Mayor John Dalipe. Kini aron tukion ang mga ginalaraw nga aktibidad nga buot himuon sa syudad. Nga mao ang pag-abli sa pantalan sa Zamboanga aron mahimong port of call sa mga international cruise ship. Sumala pa nga usa kini ka dakong oportunidad alang sa kalambuan sa ekonomiya sa syudad. Miparayag sab og suporta ang Zamboanga City LGU ilabi pa nga kabahin ang syudad sa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippine East ASEAN Growth Area. Mga kapuso, truly inspiring and motivating yun ang mga storya nato this morning. Sama na lamang ni ining panultihon ni The Dalai Lama. Mother's milk is, I think, a symbol of compassion. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami sa At Home with GMA Regional TV, tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.